Sino ang mag-aakala sa murang edad ay makakabuo siya ng ganito ka-organized at ka-systematic na duck farm at mananalo pa ng mga award dahil sa hilig at pagmamahal sa farming. Sa bidyong ito, silipin natin ang buhay at sistema ng isang itikpreneur at inspiring na young farmer dito sa Pampanga. Andito tayo ngayon sa Candaba, Pampanga dahil pupuntahan natin yung isang young entrepreneur at farmer na nagtayo ng sarili niyang duck farm sa murang edad. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay nakakatulong at nagkakaroon na siya ng sarili niyang hanap buhay. So pakinggan natin yung kanyang storya. Ako si Robin Samson, 23 years old, isang young farmer, ang may-ari ng Extraordinary Duck Farm dito sa Pampanga. Sa karaniwang pag-aalaga po sa bibe, karaniwan po na yung traditional na pag-aalaga lang, pakonti-konti lang inaalagaan. Hindi pa nila alam yung totoong market nito. Tama. Tayo po, ginawa po natin na mas efficient po yung production natin. Gumawa po tayo ng isang magandang sistema na kung saan makakapag-produce po tayo ng tuloy-tuloy. Makakapag-offer po tayo sa market ng Muscovy duck. Sir Robin, kamusta? Ito po. Kamusta po? Ito po pala yung farm niya. Libot nyo nga kami, sir. Explain nyo naman sa amin tong inyong sistema dito. Ganda. Sir, paano mo sinimulan ito? Una po, nagsimula po tayo sa pag-aalaga ng bibe. 5 to 6 years ago po. For personal consumption lang po natin, pang ulam, pang handa sa mga okasyon, ganyan. Alamin natin kung saan ba nag-umpisa ang hilig at kaalaman niya sa duck farming. Po, na-impluwensyahan lang po tayo ng mga kamag-anak po natin na may mga poultry din po. Yung lolo ko rin po dati na nag-aalaga na siya ng mga bibe. Tinutulungan ko po siya mag-alaga noon hanggang sa nahilig na rin po ako sa pag-aalaga ng mga hayop. Nakikita po natin na ang agrikultura po ay isang magandang pagkakakitaan din po, hindi lang po basta trabaho. Natuturuan po tayo nito kung paano mamuhay ng simple, makapag-produce ng sariling pagkain natin. Kaya after ko po makagraduate, nag-focus po muna ako na ma-establish tong backyard farm ko. Nang sa ganun, may extra income tayo, kahit nag-work tayo, may pumapasok sa ating pagkakakitaan. Nahirapan po ako noon nung nag-uumpisa pa lang ako, wala pa akong maayos na kulungan. Kapag maulan po, syempre, pag maulan, mabilis silang magputik, nag-focus po yun ng mabahong amoy. Tapos nagkakasakit sila. Yun po, nakaka-stress din po pag namamatayan ka ng mga alaga mo. Pero nung nag-aral po ako, nag-research ako tungkol sa tamang proseso, sa tamang pag-aalaga. Nagtanong din po ako sa ibang mga farmer. Nagtatanong po tayo kung paano po talaga ang tamang pag-aalaga nito. Na-improve ko po yung pag-aalaga po ng Muscovy duck. 5 to 6 years ago, nagsimula na po tayo sa pag-aalaga ng Muscovy duck. Naging libangan po natin ito. At syempre, extra income na rin. Nag-try po tayo magbenta sa online. Doon po natin nakita na isang oras lang, sold out na kagad. Talaga? Yun, nakita po natin yung potential ng Muscovy duck. Na-realize po natin na hindi lang po pala siya basta pang ulam lang. May potential din po pala siyang gawing business. Habang nag-aaral po ako, tinuloy-tuloy ko po yung pag-aalaga. Since madali lang pong silang alagaan, naging naging extra income ko po habang nag-aaral po ako noon. Galing. Anong course nyo po? Graduate po tayo ng Business Administration, major in Marketing Management po. Okay. After po natin makagraduate, nag-focus po muna tayo na ma-establish po itong backyard farm natin. Para kung sa ganun po na magka-work na tayo, may pumapasok din po sa atin na additional income na. Then last year po, may pagkakataon po na nag-engage po ako sa programa po ng Department of Agriculture, ang Young Farmers Challenge po. Pinropose po natin ng makabagong pamamaraan, makabagong sistema sa Muscovy duck farming. Ayun po, pinalad po tayo na manalo sa provincial at regional level. Na-awardan po tayo ng startup capital. Panimulang puhunan po dito sa backyard farm po natin. Sa pagkakataon na ito, ibabahagi sa atin ni Sir Robin ang mga wastong paraan at kaalaman sa pag-aalaga ng mga bibe. Yung mga ganyang kalalaki, sir, ilang edad na po yan? Yung mga ganito po, yung mga breeders po natin na yan, nasa 6 months po pataas yan. Okay. 6 months na Yes siya. po. Ginagawa po natin silang breeder na ginagamit po natin, nagpo-produce po tayo ng mga ducklings.
Na yung mga ducklings naman po na yon na binebenta natin sa mga backyard farmer din po na Mhm. nag-aalaga para sa personal consumption nila, panglibangan din nila, Mhm. extra income na rin po nila. Ilan ang ratio ng fertility? Halimbawa, ilan ng lalaki dito sa isang 6 na hen po yung pinapares natin sa isang isa? barako. Yes po. 6:1. Yes po. Okay. Yung itlog po na yon, ano siya? Pinapapisa po natin Pinapapisa siya. Yes talaga po. siya para maging ano. Ang Muscovy duck po kasi for meat po talaga yung production. Okay. Hindi po siya katulad nung mallard duck na pang-egg. pang-egg po talaga. Ayun, okay. Ayun, from halimbawa, nag-mate sila ngayon. Normally, ilan linggo, ilang buwan bago lumabas yung itlog? Mga 1 linggo lang po nun, naglelay na po sila. Yes po, naglelay po sila ng 15 to 20 per clutch. After po nun, lilimliman nila. Marunong po kasi mag-alaga ng itlog yung mga bibi hanggang sa mapisa po sila. Okay. Sa isang babae at isang lalaki yon? Sa isang hen lang po yun, kaya po nilang mag-lay ng 15 to 20. After po nun ng first clutch na yon, isang buwan po nila lulukuban, lilimliman po nila. Okay. Lulukuban po nila nun hanggang sa mapisa po yun ng... Tapos, after po nun mapisa, alagaan din po nila yung mga ducklings nila. Kaya perfect po sila sa backyard farming setup. Okay. Kaya po nila magparami ng sarili nila. Okay. Papakainin mo lang po, ayun, sa likod bahay, pwede ng ano. So, kaya po nilang makapag-produce ng ducklings ng sila lang po. Hindi mo kailangan ng incubator. Pero since tayo po, ginawa po nating business para mas marami po tayong ma-produce, gumagamit po tayo ng incubator. Para yung ratio niya mas mataas. Ano? Yes po. Kasi pag hindi po natin kinolekta yung itlog, maglulukob po sila nun eh. Alagaan po nila yung itlog nila nun hanggang sa mapisa. Matitigil po yung production po nila ng itlog. Ayun, ganda pala ng incubator. Ito po yung incubator po natin. Gawa po siya sa isang sirang rep. Baga, ni-recycle po natin siya. Galing. Kinonvert po natin siya as incubator. Ang galing ah. Ang Dito galing. po yung setter ng itlog at dito naman po yung hatcher. Okay. Nililipat po natin sila dito sa hatcher pag malapit na sila mapisa. Tapos, yun yung gumagalaw. Yes, Ikaw po. naman, umano mo na lang sa ginagalaw. Hindi po, automatic po yan. Okay. Fully automatic po Fully lahat. automatic na. Pero pag mag-set po tayo, ano lang natin, sir. Ano yan, based on araw ba? Parang Yes gano'n. po. Galing naman. Dito po sa setter, 32 days po sila dito. Then pag malapit na sila mapisa, dito naman sila sa hatcher, 3 days. Paggalaw, tuwing kailan yun? Every 2 hours po, nagro-rotate siya. As in full kagaya niyan, tas yung kagaya kanina, ganun Yes siya, po. ganun Yes kalaki. po, yan po. Kailangan talaga ganun ba ang angle? Yes po. Sige. Po, Okay na, mag-alarm na pagka malamig. Yes po. Kailangan niya nang i-close. Okay. Sino ang nag-assemble niyan o binili na lang? Pinaano po natin sa kaibigan natin, pina-customize po natin. Okay. Yeah, ilan buwan na po yung ganyan po? Yung ganito po, 1 month old na po sila. Pambenta na ba yan? Pambenta na rin po. Pwede naman po nilang bilhin sa kahit anong age Edad? po nila. Opo. Ano ang pinakabatang pwede mong ibenta na? Day old po, pwede na po natin Ano? Ibig sabihin, Yes. pagkapisa, Yes po, after pwede na. ilang Isang araw lang po nun, sir, pwede na natin i-release. Dahil kaya na rin naman po nilang kumain sa sarili nila. Mapapakain na natin sila ng yung mga Okay. ano sir, yung maliliit na maliliit. pits. Makain na nun sila. Kaya na nila yon. Tapos ito, tinira mo talaga yan. Yes sir, tinitira po Ah, natin. okay. Pero may mga buyers po tayo na nangungulit sa atin. Na ano nila, Kinukuha na. kinukuha na rin nila. Okay. Halimbawa, from ganyang edad, gaano pa katagal bago mo pwedeng gawing Pang-breeder sir. pang-breeder? Usually sir, 5 to 6 months pwede na silang Bilis breed. lang pala, no? Pwede na agad mag-breed. Ang galing. So, ang bilis lang pala, no? Sarang ang turnover siguro mga 1 year. Medyo ano ka na, no? Mabilis pala. Pag ano naman sir, pag pangkatay sir, pwede na silang katayin ng 4 months lang, pwede na silang Okay. katayin. 4 months naman pag meat type. Okay. Ngayon naman, alamin natin kung paano ba ang daily routine ni Sir Robin dito. Ano nga ba ang mga sikreto niya para mapanatiling malinis
at organisado ang takbo ng kanyang farm araw-araw. Sa umaga po, yun po, maglilinis po muna tayo. Okay. Lilinisin po muna natin. Then, after po nun, 7 a.m. magpapakain po tayo sa mga breeders natin. 2 beses lang po tayo nagpapakain sa isang araw. 7 a.m. at 5 p.m. po. Kaya hindi naman po ganun ka-trabaho. Kung nag-aaral ka po, kung may trabaho ka, pwede mong gawing side. Yung linis, paano yung procedure ng linis? Ayun sir, wawalisan po natin yung yung perpen po, winawalisan po natin. Okay. Then nagwa-water change po tayo daily para po hindi dumudumi yung Dumudumi. tubig nila. Ano ang feeds na pinapakain ninyo? Pinapakain po natin sa kanila. Kadalasan po yung mga organic feeds lang po na available lang din po sa paligid natin. Pwede nating itanim tulad po nung asola, Okay. madre de agua, yung sa puno din po ng saging, pwede rin po yung tatadta rin yun. Okay. Kasi nahaluan din po natin ng malunggay, Malunggay. tsaka po yung darak. Pero naghalo din po tayo ng commercial feeds, nasa 30% po yung Okay. nahalo natin. Nakita ko nga kanina meron na kayong biniling panggawa ng ng feeds, Yes sir, no? yung pelletizer machine. Oo. Bakit nyo na-decide na gumamit ng ganon machine? Gumamit po tayo ng pelletizer machine para mas maganda po yung texture nung nung feeds nila, yung hindi po sabog-sabog. Since magtitimpla po tayo ng sarili nating pagkain, tulad nga po nung ginamit natin ng mga halo-halo po natin. Ipaprocess natin siya as pellet para mas madali na lang din pong maipakain sa mga alaga. Kasi time consuming pag ikaw pa hihiwa, Yes, kapag ikaw pa magpa-process. Pag meron ka ng pelletizer, mas mabilis na siya. Mas makakatipid. Saka din. makakatipid. Makakatipid din po tayo. Tama. Malaki ang tipid. Yes po. Sa tingin mo, more or less, magkano ang, in percentage, halimbawa, ilan ang sa tingin mong makatitipid mo pagka meron kang sariling pelletizer? Nakakatipid po tayo ng mga 50 to 70% po sa patuka natin dahil tayo lang din po yung naghahanap, nagpo-produce ng sariling pagkain natin. Nakakabili po tayo ng mga murang raw materials tulad po nung sa darak. Okay. Kasi yun naman normally talaga yung content ng mga feeds nila, Yes, no? Tsaka mas healthier kasi ikaw talaga titimpla. Ngayon, meron ka rin dito, ito yung water din nila. Kasi nga water bird sila eh. Yes. So kailangan talaga, meron talaga Yes, silang tubig. Ang Muscovy duck po kasi ay waterfowl. Kaya isa po sa pinaka-importante po na meron sa kanila yung pan. Sand. Po, nakakabawas po sa kanila ng stress, nagiging malinis sila. Mas napapaganda po natin yung egg production nila. Ngayon, ang na-curious talaga ako, ikaw ba ang nag-design yan? Yes po, ako lang din po yung nag-design yan. Naisip lang po natin lagyan na mag-integrate po tayo ng hydroponic setup po dito sa sa taas ng pan para po yung tubig na manggagaling sa pan, pwede pa po natin ma-recycle na mapapandilig po natin dito sa yung tatanim naman po natin dito yung pwede po tayo magtanim diyan ng kangkong, pechay, tsaka iba pa pong gulay na pwede rin po natin ipakain sa mga alaga nating bibe. Ano ang nakalagay dito dati? O nung kasi parang puro bago ngayon, ano? Yeah. Ano ang nilagay mo nung nakaraan? Nagtanim po tayo ng upland kangkong po yung Kangkong. tinatawag po nilang Chinese kangkong. Gaano naman katagal ang harvest? Halimbawa, nailagay mo na ngayon. After ilang buwan bago mo ma-harvest? Ano lang sir, mga 2 weeks lang makaka-harvest tayo. Mabilis lang din naman. Pwede nating gawin pang sariling ulam natin, pwede rin nating ibenta. Okay. Tapos pwede rin po natin yan, papakain natin. Makabawas tayo sa gastos. Okay. Kasi parang hydroponic siya. Ibig sabihin, saan umiikot? Ibig sabihin, saan siya nagsisimula? Doon po, meron po tayong water system po doon. So, magsisimula siya saan? Dito po may jetmatic setup po Okay, tayo may dito. jetmatic tayo. Tubig po dinadalawa po natin doon sa pan, tsaka po doon sa hydroponics. Yung po isa is para sa drink nila, sa drinking nila, Yes po. supply. Tapos, yung isa aakyat papunta doon sa hydroponic nila. Tapos, dahil hydroponic siya, ano yung parang chemical na nag-aano sa kanya? Wala na po. Okay. Hindi na Water po tayo lang talaga? Yes po, water lang po. Tapos yung waste, halimbawa, dumaan na siya dun sa hydroponic, saan siya babagsak? Ay lalabas po natin papunta po doon sa may asola pan po natin. Okay. Meron Meron pang po tayong asola. asola. Puntahan natin. Ayun, okay.
Ito pala yung Asola. Sir, naglagay din po tayo ng Galing. Asola pan po natin dyan para nare-recycle po natin Doon ka, sir. Ayan, okay. Ang galing ah. Sir. Oh, yun. Tapos babagsak na lang siya dito, Yes, no? sir. Yung Okay. tubig na ipon natin dito. Mhm. Anong ginagamit mong dumi para dito sa Asola? Yung mga nakukuha din po natin sa pen natin na naiipon natin ng mga dumi ng bibe, Pwede nare-recycle rin din po pala. natin yun. Ginagawa po natin pataba dito sa Asola natin. Mhm. Pwede rin pala yung mga bibe, yung dumi nila. Yes, Alam sir, ko kasi pwede rin parang po yun. chicken, bagay, parang chicken manure Yes, sir. and cow manure naman. Basta manure naman yata, no? Pwede siyang gamitin dito. Nagiging pataba siya dyan, sir. Tapos, eto naman, sir, kukolektahin po natin yan. Mhm. Everyday, maghahalo tayo sa pagkain natin. Mhm. Everyday harvest siya. Yes, sir, everyday. Tapos, after, yung everyday mo rin binabalik yung manure. Ganun ba? Hindi naman, sir. Yung una, ipaprocess po muna natin. Ibibilad po muna natin. sa Kailangan oven. ba ganun? Yes po. Kailangan dry na. Opo. Akala ko rekta, hindi pala. Okay, so kailangan mo muna i-process yung manure. Kinocompose Bago din po masaya muna dito. natin. Okay. Tapos, may balik pa ba siya? Wala na. Wala na, sir. Pag nagbabawas naman po tayo ng tubig dito, dinadala na lang po natin sa mga tanim nating malunggay, madre de agua, pinagdidilig po natin. Okay. Kumbaga, sir, wala po tayong nasasayang na re-recycle. Okay. Yung mga Tapos, yung water waste nila, itong pinaka, nila, ang tawag sa ganyan, yung pinaka pinaglulubluban nila, saan na siya, waste na rin siya? Yes, sir. May plano din po nating sa dito, sir. Ipasok. Ipasok natin sa dito. Pwede din naman, Ipapump po no? natin dito para maging fertilizer na din po ng mga tanim natin. Okay. Galing. Bakit po merong kulay blue? Ito po yung barrier po ng feeder nila. Plano po natin maglagay dito ng feeder nila para hindi na po tayo papasok sa Pumapasok. loob. Ayun. Dito na lang po tayo magpapakain sa loob. Okay. Pero sa ngayon po sa Sa loob talaga rin muna. samantala po. Oo. Pero ano rin kasi yun no? Sa design din kasi parang biosecurity mo rin kapag Yes. hindi ka pumapasok sa loob. Kasi syempre may contaminants, pwede ka rin makapagbigay sa kanila ng mga no? Okay. Pero ngayon, pumapasok kayo sa loob. Okay. Yes po. Ganun ang procedure. Ito po yung mga pinapakain natin sa mga alaga nating bibe. Yan po, halo-halo po yan. May mais, may darak, may bigas, may Sige. palay, may trigo. At hinahaluan din po natin nung sa Asola nga po natin. At, So ito yung pinaka-main nila yes. na pagkain. Bakit po lang may ganun? Bakit po may tray? Naglagay po tayo ng tray para yung pag naliligo po kasi sila, nababasa po yung Okay. sa gilid kaya Okay. na pumuputik po. Pumuputik. Oo nga, magiging Kaya madumi sila. Yes, sir. Para hindi na rin nila naaahon yung lupa papunta dito sa tubig nila. Paano ka nagsimula? Isang cage lang muna ba? Nagsimula po ako nun sa yung tagpi-tagpi lang po nun yung kulungan na sinimulan po natin. Okay. Ayun po, nagkakaproblema nga po tayo doon dahil kapag maulan, nagiging Maulan. maputik, Okay. nagkakasakit po sila, Mhm. mahirap pong i-manage. Mhm. Pero ngayon po, since inayos na natin, mas madali na silang i-manage, mas efficient na po yung production Mhm. natin. Hindi masyadong sakitin. Matibay po sila sa sakit. Ah. Ang muscovidac po kasi isa po yan sa matitibay pagdating sa sakit. Sakit. Umulan man po, umaraw, hindi sila ganun ka tinatamaan ng sakit. Mhm. Tsaka yung design nyo kasi maganda din no? Maganda yung airflow. Actually, nagagandahan nga ako dun sa design. Kapag pala meat type ganito, Yes, sir. normally ganito. Lagyan ang po natin design. sila ng magagandang division para sa maayos din po na ventilasyon nila. Mhm. Hindi po basta-basta nakukulog, hindi sila mangangamoy. Tama. Tsaka yung sa beddings po natin, naglalagay po tayo ng rice hull. Rice hull. Tsaka yung carbonized, Mhm. at kinakarbonize din po natin yung Okay. rice hull. Sa ganun pamamaraan po na babawasan po yung amoy nila. Okay. Kaya pala walang masyadong amoy, no? Yes. Walang masyadong amoy yung kanilang farm. Kahit pagpasok ko, wala nga halos amoy eh. Ibig sabihin malinis ang kanilang okay. So para tipid, dalawang feed, Yes, drink. Ito naman, sir, yung automatic water system natin. Pag Okay. magpa-vitamins po tayo sa kanila, Okay. pag magpapainom po tayong vitamins or yung kahit anong supplements po na ginagamit natin, dito po muna natin lalagay sa water collection po. Okay. Then,
Dedrain po muna natin yung pond nila para hindi sila uminom dyan. Dito Okay. po sila inumin sa... Parang water automatic siya kasi yes po. meron siyang pagka nag-maintain lalagyan niya na ng Yes, tubig. automatic water system, sir. Ang galing. Automatic water system. Ayun, so ito yung kanilang ano. Sige, sir. Ito Sir, yung yung water collection system natin, di ba sir, pag Ayun. maulan, Ah, nare-recycle din natin yung tubig. Hindi po Nice. siya tatapon na masasayang lang, ah, na nagkukos po ng maputik na Tama. nagiging dahilan kung bakit mabaho. Kumbaga, kinokolekta po natin yung tubig, ipunin po natin dito sa drum. okay. Yung maipon naman po natin tubig dito sa drum, pwede po natin pandilig sa mga halaman. Okay. Pwede rin po natin diretso gamitin doon sa pond po ng Sa pinaka- alaga natin. Galing ng kanyang sistema, no? Ayos. Kapag kailan kayo usually kailan po kayo nagbebenta? Nagbebenta po tayo. Kung kailan po tayo makakapag-produce ng mga ducklings, ipopost po natin sa online. Ayun po, binibili po ng mga backyard farmer, inaalagaan po nila. Yun na yun. Kumbaga, yun ang yun ang pinaka-business, yung duckling. Yes po, yung ducklings po. Pero soon po, plano din po natin makapag-produce ng for meat type po na yung mga grow out po. Palalakihin mo naman, for meat naman siya. Benta po natin Okay. for meat. Dahil in demand din po siya, marami po Tama. naghahanap ng kami ng bibe. So, baga, magpapalaki ka talaga for meat naman. Maganda. Napakarami nating natutunan kay Sir Robin at talagang nakakabilib ang kanyang journey dito sa farm. Pero bago tayo matapos, alamin muna natin ang kanyang sikreto. Ano nga ba ang susi sa mataas na success rate ng kanyang duck farm? Ang sikreto lang po dyan ay yung tamang pag-aalaga lang po, yung may malinis na tubig yung mga alaga mo, pakainin mo lang ng tama, at yung kalinisan syempre. Yung paggamit ng mga natural na pagkain, hindi tayo naka-ano lang sa commercial feeds na sobrang mahal nga. Ayun, mapapababa natin yung gastos. Gawa ng kanyang naging success, ano pa kaya ang future plan niya para sa duck farm na ito? Ano pa kaya ang pangarap na gusto niyang abutin? Nakikita ko po, ang plano po natin na makapag-supply po tayo ng tuloy-tuloy na karne po ng Muscovy duck. Maiprocess din po natin to katulad po nung ilalagay po natin siya sa jar na duck adobo po, ganon. Magkaroon po tayo ng stable market at mapalago po natin yung Muscovy duck farming industry. Para naman sa ating mga manonood na gustong pasukin ang ganitong negosyo, ano ang maipapayo niya sa mga nagnanais ding magsimula ng sarili nilang duck farm? Para po sa mga gusto magsimula ng Muscovy duck farming, hindi nyo naman po kailangan ng malaking puhunan. Kahit magsimula lang po kayo sa maliit, pwede nyo na po simulan. Sa 5,000 lang sir, 5,000? pwede ka nang magsimula ng backyard farming ng Muscovy duck. Mabilis lang yan sila dumami. Parang interesado na nga kami. Isang set po, no? Pwede po kayong magsimula sa 5 inahin, 1 barako, mapaparami nyo na po yun. Kagaya po nung ginawa po natin, nagsimula lang po tayo sa 5 inahin at 1 barako at unti-unti po natin pinapalago. Pinaka-importante lang po dyan ay masipag ka po, mahal mo yung ginagawa mo, at patuloy na natututo araw-araw. Sa farming po kasi hindi naman agad-agad kita, hindi naman agad-agad may resulta. Basta mahalin mo lang yung ginagawa mo, pahalagahan mo yung mga alaga mo. Balang araw darating din po yung panahon na hindi lang pagkain ang mabibigay sa'yo, kundi mabibigyan ka rin ng pangkabuhayan, kita, at maraming opportunity. Sa mga gusto pong sumubok ng backyard farming, mapa-bibi man yan o kahit anong hayop, kahit manok, wag po kayo matakot sumubok. Pahalagahan po natin ang agrikultura. Hindi lang po tayo niyan binibigyan ng trabaho. Tinuturuan din po tayo niyan kung paano mamuhay ng simple at makapag-produce ng sarili natin pagkain, hindi lang para sa atin, kundi para sa ibang tao na rin. Sa mga interesado po sa Muscovy duck farming, follow nyo lang po yung Facebook page natin, Duckyard by The Young Farmer. Share po tayo ng journey natin sa backyard farming. Magbibigay din po tayo ng tips sa tamang pag-aalaga. Kung gusto nyo naman pong bumili, mag-message lang po kayo sa page natin. Nagre-reply naman po ako. Ako si Robin Samson, 23 years old, isang young farmer. Ang may-ari po ng Extraordinary Duck Farm. Ang may makabagong sistema sa pagbibibe na kayang patunayan na sa bibe, tiyak na bibenta.